Counsel for the respondent, the question was how many? The answer of the good director was it depends, and it would depend on the NCR regional director how many he would assign. Witness will answer if he knows. If he does not, he may so respond as well. Mr. Presiding Officer, sir, the thing is, depende nga po kung ano po yung magiging operation or surveillance na gagawin, we give independence and autonomy po do sa regional director kung sino po at ilan ang i-assign. That's why ang composition po ng Special Task Force ay binubuo po ng 3 na individual at 5 divisions po namin. Dahil nga ang rason po nito, ipiniliwanag ko po kahapon, masyado pong malawak yung nagiging banta na it already transcends to an issue of national security po. Okay, so you cannot give a number. Your Honor, Kasi that's an depende nga po ask sa It depends. So sa no kung definite. ano operations Let po. the presiding officer ask a clarificatory question. Hindi naman po mutually exclusive yung naka-assign na ahente po ninyo sa isang kaso lang, di ba? Tama po, Your Honor. So yung national, yung director nyo ng NCR, kung ilan mang ahente na nasa ilalim niya, posibleng 5, 10, 20, 30 iba't ibang kaso ang tinitingnan nila. Tama po. At kung ano man yung kaso may mainit o mainit na dapat panghawakan o malapit nang makuha o mas maraming taong kailangan, lalagyan niya ng tao, tatanggalan din niya, depende kung saan kailangan. Yes, Your Honor. Tama po. So is it correct to state that at any one time, that number will change? Tama po, eksakto po. You may proceed, Counsel. All right, so that's for the NCR. Is it the same case for the Cybercrime Division or the CCD? Sa lahat po ng units na nandoon, parehas po yung ating pong protocol na ginagawa. But just to clarify, I'll go through it one by one. So it's the same for the Organized Transnational Crime Division. Ganon din po. All right. For the Technical Intelligence Division. Tama Same. po, sapagkat standard po yung All right. procedure namin. For the Digital Forensic Laboratory or DFL. Tama rin po. All right. Now, are these members of this special task force given additional salary for their work for the special task force? I think that is not allowed po under the law. Baka po bumagsak kami sa audit niyan or sa DBM po. So they're basically working with the special task force for free? Hindi po libre. Empleyado po sila. Mayroon po silang sweldo. At parte po ng trabaho nila yung ginagawa So po in other nila. words, that's already part of their main job description. I think that's how the government system work po, respectfully. All right. Now, yesterday, you brought confidential records regarding your leads, correct? Tama po. Did you bring those records again today? Nandirito po. Nandun. Sa akin ba yung po? And are these records from the special task force? Iba-iba po. Halo-halo na po. Halo-halo na. All right. And you mentioned that you cannot share these records to the public. Is that the case? Tama po. Binanggit ko po kahapon. All right. Now, if the Honorable Court issues a subpoena, will you comply? Pag-aaralan po natin kung naayon sa batas ay pwede nating ipagbigay alam po sa impeachment court na ito. All right. Don't you believe that ang katotohanan ay hindi confidential? Meron po tayong proseso na sinusunod. Kung ito man ay totoo at ito'y magbabiolate po sa batas, baka hindi po natin dapat itong gawin. Dapat hindi payagan, no? Hindi po hindi dapat payagan. I think sa linya po ng inyong Objection, Your katanungan. Honor. The question is already argumentative. I'll just move on to a new point. Anyway, during the time of Director Santiago, and let me lay the basis, no? Around 15 months, they didn't identify the alleged person that VP Sara talked to. And based on your testimony yesterday, it will take 3 to 6 months, even more, for the special task force to come up with definite findings as to the identity of this alleged person, correct? Sinabi ko po 3 to 6 months, hindi po even more. Okay, we'll just check the transcript for that. But at any rate, will this task force continue to exist and operate until you finally identify this alleged person, or does it have a time limit? Kailangan po aming matagpuan yung pong taong binanggit na kinausap po. So as long as you cannot provide a concrete output, the special task force will continue to exist. Asked and answered, Your Honor. Asked and answered. Move on, Counsel. All right. By the way, does NBI have intelligence funds? Wala po, sir. All right. Now, you also mentioned about the Rage Coalition event yesterday in Club Filipino on April 12, 2026, correct? Tama po. All right. Now, this was already around 14 months from VP Sara's press con, correct? Tama po. Now, my question to you is this. Was VP Sara present in that April 12, 2026 event? Wala po siya, sir. All right, no. Now, you mentioned also the concept of kinetic force. Can you recall?
Yes, sir. All right. Now, my question to you is this. Despite the lapse of 14 months and the absence of VP Sara in that event, you still concluded that this event was still part of what you call kinetic force. Is that the case? Tama po. All right. And based on your findings, this kinetic force came from VP Sara's November 23, 2024 press con, correct? Hindi lamang po yun. Ang sinabi ko po ay may pagkakaugnay sapagkat yung pong statement na I want to cut his head, gusto kong kunin ang ulo niya. At ang sinabi din po ni Mayor Baste, isang ulo lang ang kailangan namin, ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. All right. So, you mentioned also that there was a participant in a PBBM rally that shouted, "Barilin na yan." When did this happen, if you can recall? Hindi po ito rally, meron pong event, Event, ang okay. atin pong Pangulo sa Nueva Ecija, naka-live broadcast po ito sa RTBN at meron pong nag-komento bigla na sinabi, barilin na yan. Can you recall the date of that event? You said event. Hindi ko po ma-recall yung exactong date pero nandito rin po sa Alright. report sa amin yan. But is this also part of the kinetic force that you mentioned? Lumalabas po sa amin pong pag-aaral. How about yung nangyari kay Undersecretary Claire Castro in Canada? Is this also part of the kinetic force? Irrelevant, Your Honor. Your Honor, I'm trying to lay the basis, Your Honor. Witness may answer. Well, If he ito knows. na nga po yung sinasabi natin na nagkakaroon po ng malawakang kaguluhan na epekto po ng madalas na pagbabanta at seryosong pagbabanta sa Pangulo na ngayon ang mga itaong kahit na ordinaryo ay inaatake po. Hindi lamang ang Pangulo kundi ang iba pa rin pong matataas na posisyon. So the answer is yes, it's Yes. part of the kinetic force. So in other words, this kinetic force can reach foreign countries. Lumalabas po na gano'n. Okay. Dahil marami po tayong Pilipino na nandoon na napapanood po Oh, that's sa social okay, media. Director. Now, how about the flood control rallies? Is this part of the kinetic force? Yung flood control rally na aling pong flood control rally to be Any flood specific. control rally? Probably, Is it part- baka po, kung maaari lang po sir, ibigyan nyo ko ng specific para po mas may paliwanag ko po. I'll just move on. So any dissent against the government must be attributed to this kinetic force. Is that what you're saying? Speculative, Your Honor. Witness may answer if he knows. Depende po kung anong event. Kaya nga po ang ginagawa po ng NBI ay atin pong sinusuri lahat ng pangyayari. Kahapon po inilatag namin yung 5 batayan namin para po magkaroon tayo ng malinaw na threat assessment sa lahat po ng pangyayari. All right. Now, isn't it that Mayor Baste, that participant in the PBBM event, the rallies in Canada, and the flood control rallies, don't they have a mind of their own? Your Honor, we are objecting on the Your ground Honor. of vague. Kindly clarify the question. Your Honor, the kindly, witnesses... kindly reform counsel. I also did not quite get the question. Kindly reform counsel. So are you saying that these people that I mentioned, they cannot act independently and are compelled by the kinetic force that you mentioned? That is Sino pong mga speculative, Your tao? Honor. Mayor Baste, the participant in the PBBM rally, the rallies in Canada, and the flood control rallies. Una po, there's no PBBM rally. No, sorry, PBBM event. Sorry, I stand PBBM corrected. event, yung sa Canada. Tsaka, yun nga po, alin po bang flood control? Babalik ko lang po doon, pasensya na po sir, para po mas makontextualize po nating mabuti. Yes, Your Honor, please. May we request I think the clarification question- from the defense? I think the question, Director Matibag, is produkto po ba nung binabanggit yung kinetic energy kahapon yung mga pagkilos laban sa administrasyon at individual na mga miyembro ng administrasyon? Respectfully, Your Honor, sapagkat marami pong may pagkilos po na iba-ibang grupo. So na nakikita po posibleng natin. hindi. May pagkilos na hindi, may pagkilos na Tama oo. po. Kaya we have to qualify, we have to treat each event independently and apply the 5-factor test that we are being applying po sa mga pangyayari po. So hindi porkit laban sa o tutol sa gobyerno o sa partikular na opisyal ng gobyerno ay ito na yung binabanggit yung kinetic kahapon. Tama po, Your Honor. Counsel may proceed. All right, my question is this. Is this kinetic force still active today or has it stopped? Malinaw po, may mga pangyayari pa rin po. And should we really stop this kinetic force or just allow it until 2028? Hindi ko po, pakiulit po. Anyway, I'll withdraw that question, just move on to a different question. Is this kinetic force a legal concept?
Ito po ay konteksto base sa aming investigasyon. Again, ibabalik ko po ron sa aming 5 naging patayan na ginagamit din po ng ibang jurisdiction para makapag-establish po ng isang threat para sa isang national threat assessment. Again, just a manifestation that it's not responsive, but I'll just move on to a different point. Your Honor, please. What is the pleasure of the lead counsel? The defense is making a side comment to the answer of the witness. Can we please remind him to avoid making side comment as previously invoked by the impeachment court? Then Your I Honor? will raise another motion, Your Honor, that the witness's answer is not responsive. Counsels, let this not be a debate between and amongst the two parties. Let the witness answer and give his testimony. Counsel, you may proceed. All right. Was the Rage Coalition event a political rally? Palagay ko po, sapagkat ang nandoon po ng mga political party po ng PDP Laban at yung pong reforma na pinamumunuan po ng dating Speaker Bebot Alvarez. All right. And as a lawyer and as a former dean ba, director or current dean? Former All po. right. So as a nag-resign na po lawyer ako. and a former dean, you are aware that political speech is constitutionally protected, correct? Depende po kung anong talumpati. You have to qualify. And unless we are under martial law again, Mayor Baste should be able to freely express his dissent to the government. Your Honor, correct? that is speculative. Let the witness answer. He is competent to answer that question. Unang-una, tama naman po kayo, wala namang martial law ngayon at pwede naman pong magsalita. But the freedom of expression has limitation also. Kung ito po ay nagbabiolate na ng batas at nakakasama na sa ating bayan, ay hindi naman po ito kasama na sa freedom of expression. All right. But my question to you is this. Did he directly urge the people to overthrow the government in that rally? Ang sinabi po niya, base sa aking testimonya, ay isang ulo lang ang gusto namin, ang ulo ni Bongbong Marcos. At kung matatandaan po ninyo, ay correlated it dun sa mga dati pang mga pangyayari. Hindi lang po yung event at sinabi na yun ng aming nagbasehan base sa aming pamantayan po sa pag-assess po ng banta o ng threat po. But that was your own interpretation of what That is not only my interpretation, but is the interpretation of the new National Bureau of Investigation based on the standards that we follow, consistent to the standards All right. that we're following. Is it your interpretation that those also demonstrate destabilization efforts? Please repeat, pakiulit mo, Is sir. it also the NBI's interpretation that those remarks constitute destabilization? Argumentative, Your Honor. No, if the witness can If he answer. knows. Ano pong particular na sinabi? That speech by Mayor Baste in general. Yung pong kanyang sinabi na ang ulo lamang ni Bongbong Marcos ang kailangan namin at sabi ko nga, in correlation to the other events, applying the 5-factor standards that we have been using, which is recognized by other jurisdiction, doon po kami nagkaroon po ng conclusion. Sorry, Director, I didn't quite get your answer. So, are you saying that that's destabilization or no destabilization? Misleading, Your Honor. No, the director hasn't answered yet. He cited the basis, but cut short of answering the question. So, is it based on the 5 pillars of your investigation, Director? Well, dun po yan, based on the 5 pillars na natin po, lumalabas po ng isa dun sa elemento ng 5 pillars, it comply po. So, Sumasagot po doon. So, meron. At Director. hindi po destabilisasyon, kundi banta po sa kaligtasan ng Pangulo na naging banta na rin po sa pambansang seguridad po. So, you're admitting that there was no destabilization? Argumentative, Your Honor. No, it's connected to the question, Your Honor. Previous Counsel, the question. witness has answered for the appreciation of the senator judges. You may proceed to a similar question or move on to another topic. Yeah, I'll proceed with the similar question. Director, I am showing you a news article. This is Exhibit D-4-66 entitled, and I quote, Palace dismisses the stab rumors versus Marcos admin. So it was published quite recently, May 12, 2026. And for the sake of time, I will just read the first line thereof. Assisting counsel for the parties may approach. It says here, and I quote, Malacanang on Tuesday said it has not received any information about supposed destabilization efforts against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. My question to you is this. Claire Castro speaks on behalf of PBBM, correct? Being the spokesperson, tama po, sir. And based on her statement in this news article, there has been no destabilization efforts against PBBM, at least as of this date, correct? Well,
baka po dapat tingnan natin yung buong konteksto because under a security cluster, may pinag-uusapan po dyan. Maaaring ang tinitingnan niya na walang destabilization, there is no destabilization from the rank of men in uniforms. So hindi po natin masasabi na yun na yung kabuuan talaga. All right. I'm showing you another recent article, Exhibit D-4-67. This article is June 12, 2026. So again, quite recent. And again, for the purpose of time, I'll just read the title. It says, Sara Duterte, I won't grab Marcos's position. My question to you is this: isn't this news article also consistent with no destabilization efforts that Claire Castro previously mentioned? Base po sa aking binabasa, baka mas maganda po si Vice President Sara Duterte makasagot nito because she's speaking of a state of mind. Sa isip po niya yan eh. But if you know, you Your cannot- Honor, may I comment? What is the comment of the lead prosecutor? The witness never said that there is destabilization. As a matter of fact, what he said during the earlier question is threat to the life of the president amounts to threat to national security. Now he is being asked about these pictures concerning the stab. This is misleading, Your Honor. Has that answered? The observation of the lead prosecutor is noted. It is not an objection, counsel. Proceed, counsel Alright. for respondent. Now, yesterday, you identified an unsigned and unnotarized document which allegedly pertains to an affidavit of Arturo Las Cañas. Correct? Yes, sir. All right. Now, if you know, is this the same Las Cañas who appeared before the Senate in 2016 and 2017? Yes, sir. Okay. So, in fact, this is the same Las Cañas who was charged by the Senate panel led by then Senator and still Senator Panfilo Lacson with a recommendation for perjury. Is he not? Hindi ko po nabalitaan yung kung sinarge siya ng perjury. But if it's on record, then the answer will be yes. All right. Well, he was, or maybe we can confirm it later with Senator Judge Lacson. And this perjury was committed during a Senate committee hearing, if you know only. Well, siguro po doon natin na lang ilagay doon sa affidavit po na nabasa ko. No, the May I only comment, question Your is Honor? the May I perjury. If you know only that the perjury that was recommended for charging Your Las Honor? Cañas. I have no personal I'm not yet done, knowledge. Your Honor. I think, Your Honor, the witness is incompetent to answer that If question. he knows, counsel, I asked think the Your Honor. witness already said that he's not aware of it, but that if it is on the record, then most likely it is true. That was the response of the witness earlier. All right, I'll just move on to a new point. Now, allow me to read a statement of Senator Lacson, and then I'll ask questions thereafter. May we request, Your Honor, that the witness be confronted with a document if I think the defense is reading from a document? Yes, Your Honor. We will The provide the hard guidance of the copy. witness, Your Honor. We will provide the hard copy, and then we'll also show the soft copy on the screen, Your Honor. Assisting counsel is authorized to approach All right. I will read. from both parties. I will read and I quote Senator Lacson. Ang may papayo ko lamang kay SPO3 Las Cañas, kung ang layunin ng inyong quote-unquote extrajudicial confession ay mapanagot sa ilalim ng batas si Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang personalidad, marapat lamang na maliban sa inyong salaysay, may maipakita ka pang bukod at ibang ebidensya. Kung wala, ay maaaring masayang lamang ang oras ng mga tao dito dahil baka walang kahihinatnan ang isinasagawa nating pagdinig sa araw na ito laban sa sino mang mga taong idinadawit mo. Are you aware of this statement by Senator Lacson against Las Cañas? Ngayon po, nabasa po. You're aware Nabasa ko now. po. All right. At any rate, you mentioned yesterday that you did an open source investigation to obtain the Las Cañas document, correct? That is correct po, sir. But to be candid, was it just Google search? Hindi po. Are you at liberty to disclose what method you used in that open source investigation? We were provided, dito po nagsimula yan, we got hold of a copy of the affidavit of Arturo Las Cañas. With the permission of counsel for the respondent, the chair will allow the intervention of Senator Judge Lacson, given that his name was mentioned, in fact, not only alluded to, but mentioned by counsel for respondent. Senator Lacson is recognized to give a manifestation. Thank you for allowing me to interject. Maski hindi naayos sa unan yung pahayag kanina. Kasi ang worry ko, pag inupuraw ako doon, interpolate ako ni Senator Lapid. So, having said that, anyway, levity aside, Mr. Presiding Officer, basahin ko lang yung
portion ng committee report kasi I chaired the Committee on Public Order when we investigated the EJK. And indeed, I will confirm that Arturo Las Cañas retracted and changed his testimony. No? After several hearings, nag-retract siya. But hindi po ako nag-file ng perjury. Gusto ko lang i-correct yun. Ang recommendation po sa Roman numeral number 6, recommendations, part po ito ng committee report. Ano? In view of the foregoing, the committee recommends the following. 1, amendment of the revised penal code to increase the penalty for the crime of perjury. Yun po yung context. Na dahil committee report ito, nagre-recommend ako na i-amend yung revised penal code, particularly sa krimen ng perjury. Pero gusto ko lang i-correct na hindi ako nag-file ng perjury. Thank you. The manifestation is noted. Counsel for the respondent may proceed. But you're at liberty to disclose who searched for that Las Cañas document. Ito nga po, yung pong dokumento, we got hold of it. Sabi nga po natin, meron po kami mga tinatawag na amin pong mga informants at mga source. It was provided to us. Nung ibinigay po sa amin to, hindi naman po ibig sabihin ay amin kaagad itong paniniwalaan. Tama po kayo. That's okay. I can ask subsequent questions regarding to that. So actually, my question is, after you had obtained this document, did you subpoena Las Cañas to verify the contents of those documents? Hindi po, sapagkat he is nowhere to be found. That's enough. So without verification, you decided to believe the contents of the document that you obtained? Again, ibabalik ko po ron sa 5 nating factors. Isinama lamang namin po ito, isa dun sa mga factors na sinasabi po natin, yung pattern of violence na tinatawag. At doon po, doon sa paragraph 270, sinasabi nga po na may kinalaman sa extrajudicial killing si dating Mayor Sara Duterte at in fact, sabi pa nga niya, huwag nyo nang barilin, kidnapin nyo na lang. Pero bago po kami dumating doon sa punto na gamitin yun, tingnan na po namin yan. Alright. Sorry to interrupt you. So the short answer to my question is yes. Pakiulit po yung Alright. tanong ninyo. The question is, did you decide to believe the contents of the document without verifying it with Las Cañas? Yun nga po yung sagot po, hindi Yes. kaagad. Kaya po ikinikwento ko nga kung paano po namin nagamit yun. Alright. So hindi po kaagad namin pinaniwalaan. Okay. Your Honor, may I just manifest that the defense is actually misleading already the witness. He kept on raising the question, did you believe right away? When as a matter of fact, the witness is explaining. Your Honor, I never meant, sorry. Counsel, with all due kindly respect. let the lead prosecutor finish. The witness has been saying that he did a lot of things after receiving the affidavit of Las Cañas, to the extent of going over the 5 factors that he testified to yesterday. But after that first question, so that means yes. The defense said yes. To his question, did you believe to that right away, to that affidavit? The position of the witness, Your Honor, is no. Short Because- rejoinder, Your Honor. Actually, asked Asked and and answered. Asked and answered by the witness. That is his response, counsel for respondent. To your question. Yeah. Move on, counsel. Yes, Your Honor. We are satisfied with that answer. But another follow-up question. So without verifying it, sorry. That's misleading, Your Honor. Allow him to finish the question, counsel. just on What the is the point- pleasure of Senator Judge Cayetano? Just on your ruling, may be clarified because the question was, pinaniniwalaan mo ba? Ang sagot niya, hindi ka agad. So counsel was asking for yes or no. I just want to be clarified. Hindi pinaniniwalaan agad, does that mean afterwards pinaniniwalaan mo na or never mo pinaniniwalaan? Just so that the record is clear. Just that clarification. It should be no. Thank you, Senator Judge Cayetano. Alan. Witness will please answer. Yes, Your Honor. Kaya ko nga po ikinikwento yung buong pangyayari para po makita kung paano po kami dumating doon sa punto na ginamit po doon sa pattern of violence yung pong affidavit na ito. So, liwanagin ko po Director Matibag. Opo. Hindi nyo agad pinaniwalaan nung simula, pinadaan nyo rin sa inyong SOP sa investigasyon, kalaunan, pinaniwalaan na ninyo at sa ngayon, pinapaniwalaan po ninyo yung nakasaad dun sa dokumentong yun. Kalaunan po, ito ay ginamit na namin na isa sa basehan po doon sa pattern of violence pagkatapos po namin idaan sa proseso po. So, pinaniwalaan nyo na, pinanghawakan nyo na, kumbaga. Sa ngayon po, tama po, Your Honor. Okay. And pinapaniwalaan niyo yun without issuing a subpoena to Las Cañas and clarifying the matter with him. Asked and answered, Your Honor. It's a different question, Your Honor. We're already at this Witness point. witness may answer. Pakiulit po. So, you mentioned na pinapaniwalaan niyo na siya ngayon as clarified by the chair. So, are you saying that pinapaliwanaan niyo na ngayon without issuing a subpoena to Las Cañas and verifying it with him?
Hindi po nag-issue ng subpoena kay Las Cañas, pero meron pong naging verification process. All right. But not with Las Cañas, who is the author of that document. As and answered po, Your Honor. The presiding officer would like to remind the witness to kindly avoid making a ruling for and behalf of the presiding officer. Pasensya na po, Your Honor. But the gentleman would have been correct. The presiding officer would have said the same thing. Thank you for saving me the trouble. But try to avoid that, Director Matibag. Sorry po, Your Honor. All right. Thank you. Thank Council you. may proceed. All right. Director Matibag, yesterday I identified 2 videos and you related it with the alleged pattern of behavior of VP Sara, correct? The first video that you showed, I think, involved the sheriff. Tama po. All right. But that incident, will you confirm that that incident took place on July 1, 2011? Yes, long time ago po. So around 15 years ago. Tama po. And did you still find it relevant to use that video? Under po dun sa 5 factors namin, ang tinitingnan po natin sa pattern of violence is the historical behavior. All right. Kasama po yun. With the permission of council for respondent, what is the pleasure of Senator Judge Ontiveros? If I may, Mr. Presiding Officer, before the defense moves on to a next question, just to ask a follow-up question of the previous topic. On this matter? On the matter of the Las Cañas affidavit, Mr. The Presiding lady Officer. may proceed with that question on Las Cañas only. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Follow-up question, Mr. Witness. According to your testimony yesterday, you reviewed Arturo Las Cañas' affidavit as part of the larger investigation concerning the Vice President's capacity to carry out the alleged threat. Sa pagkakaalam po ninyo, Director, at batay din sa larger investigation na iyon, sinagot po ba ng Vice Presidente sa anumang paraan yung mga alegasyon sa affidavit na yon ni Las Cañas? Your Honor, marami po kasi kaming, yun nga po yung gusto kong ipaliwanag, marami po kasi kaming mga ikinonsider na tinatawag natin po na open source intel. Yan na po yung mga news, mga report. At nung tinitingnan po namin yan, si Arturo Las Cañas, meron pa po siyang lumabas na balita noon, nung isinumite niya itong affidavit na to sa ICC. At maalala ko po, meron din po lumabas sa balita na mismong si Vice President Sara Duterte, parang sinasabi po niya roon na hindi ko kailangan ng DDS para gumawa ng kayang gawin ng DDS. Something to that effect po. Na-consider po namin lahat po yan. Sa sinabi di umano ni Vice President, sinabi niya hindi niya kailangan ang DDS para gawin ang Yung kayang gawin ng gawin DDS. Something ng like that DDS. po. Opo. Hindi ko po eksaktong ma-recall yung phrase na pagkakasabi po. Salamat, Mr. Witness. I may return to that point later. The lady may today, do so Mr. after Presiding Officer. the Salamat po. cross, redirect, and recross. When she avails of her time, counsel for respondent may proceed. All right, let's go back to the sheriff incident. I'm glad you mentioned history or historical background. Are you aware that that sheriff incident pertains to relief operations that were being conducted by the vice president, then mayor at that time, or vice mayor? Ang pagkakaalam ko po doon sa balita na yun, itong sheriff na to is trying to enforce a valid order from a legitimate court, demolition order po ito, na ayaw ipatuloy po ng then mayor and now vice president. So, Alright. I might not be aware of a relief operation. Baka po paliwanag po sa akin. Are you aware? I'll just ask you if you're aware. Are you aware that it involved a flash flood? This incident happened after a flash flood in that particular community. Hindi po lumabas siya If sa you know, balita. if you know, all right. I have no knowledge of that. Are you aware that VP Sara asked that sheriff for an extension of 2 hours just to help the victims? Yung po yung lumabas sa balita. Alright. And this sheriff and the demolition that you mentioned involved the demolition of informal settlers in that area. Opo, kaya po may order of eviction. Ibig sabihin po, informal settlers po yung Are you aware that 30 people died during that incident? I have no knowledge of that, Your Honor. So in other words, are you also aware that it was the sheriff's refusal to provide that 2-hour extension? That's why VP Sara got Well, angry. that is the claim of the then mayor. If you know only, if you know. I have no You knowledge have of no that. knowledge. All right. I'll move on to a new point. Now, you also mentioned to establish this alleged pattern of behavior, the October 18, 2024 press con.
correct? Tama po. And this press con took place obviously before the material that you used or the November 23, 2024 press con. Tama po. All right. I'm showing you a video. Your Honor will just show one video. It's around 1 minute. This is Exhibit D-4-53, and the USB is separately marked as D-4-47. And then I'll ask you questions after that. Kindly play the video. The tech through the clerk of court is so directed. Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako dun kasi nagkamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko ganun din ang All right. So is this the First of all, did you watch this whole video, Director Matibag? I've watched not the entirety of the video. Not the entirety, because it's a long video. It's That's correct. almost 2 hours. But my question to you is this. Is this the video where you based your finding that VP Sara said, gusto kong tanggalin ang ulo niya, imagine cutting his head off? Is this the one? Yun po. Alright. Yun po yung video na yan. And will you agree with, wasn't this press con heard by the general public? Opo. And didn't VP Sara say her statements in jest? Well, Speculative, Your Honor. Honor, the witness is smart enough and competent enough to answer. Nevertheless, Your Honor. Witness may answer. well, again, I will say I cannot go into the state of mind of the Vice President, and precisely the reason why do sa pattern of violence, kasama po talaga yan pag hindi ko consider natin. I understand her disgust doon sa nangyari, but probably pag pinagsama-sama po yung aming pong investigasyon, mga aming napanood, kasama po yan, doon po namin na-establish yung isa doon sa 5 factors na pattern of Yeah, violence. I understand what you're saying, but my question to you is, didn't you take VP Sara's statement out of context? Mahirap po para sa aming law enforcement na yung ganyang mga statement ay amin pong babaliwaliin. Katunayan, alam naman po natin, kahit nga biro, halimbawa po, yung bomb joke nga po sa aeroplano, hinuhuli natin. It's a different thing if you're doing a bomb joke dyan sa aeroplano tsaka sa open field na kayo lang. So, Alright. sa amin po sa law enforcement, we have to give credence to that and i-process po namin. So at any rate, you consider this portion of VP Sara's statement to be grave and serious, to be a grave and serious threat based on the standards that you mentioned yesterday. Hindi po yun ang sinabi ko. Ang sinabi ko po, kasama siya doon sa i-consider na marami pong factors para ma-establish po ang pattern of violence. Isn't that kind of a stretch? It's argumentative, Your Honor. Argumentative. Move on, counsel. Nothing further, Your Honor. Thank you. Salamat po, sir. Redirect. Lead prosecutor. Any redirect? Your Honor, may I request for a 5-minute break? Instead of granting the break, Chair will open the floor for the interjections and interventions of some of the senator judges. You have your 5 minutes, counsel. Senator Judge Erwin Tulfo, thereafter Senator Judge Lacson, thereafter Senator Judge Rafi Tulfo, and hopefully Senator Judges Villanueva and Pangilinan. That might be in excess of 5 minutes already. We will just Your Honor. we're making the most out of the 5 minutes. Yes, counsel. for this Just one manifestation, Your Honor, regarding Yes, counsel. regarding the
the interpellation of the good Senator Ontiveros. We just want to set for the record, Your Honor, that insofar as the Las Cañas affidavit, the Vice President was never given an opportunity to respond to it Formally. formally. Noted, Senator And- Judge. Yes, counsel? Counsel for the respondent, anything additional? And the VP was also not made to answer to the what was it? And it was not part of the impeachment complaint, Your Honor. For the record. Noted. Noted. Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sa ating pong testigo, kahapon po nabanggit ho ninyo na meron na po kayong persons of interest na umanay kinausap na po ng VP Vice President Sara Duterte para patayin umano ang Pangulo, First Lady at former Speaker of the House. Ang tanong ko po, paano pala ho ninyo ito natalisod o natunto ng impormasyong ito? Gayong sa kanya pong press con, wala naman pong siyang sinabi kung sino mga taong ito. Sinabi niya lang na may kinausap na ho siya. How did you find out? Ganito po yan, sa lahat naman po ng kaso na hinahawakan po ng National Bureau of Investigation para po maging successful yung aming pag-iimbestiga, ay nagre-rely po kami sa iba't ibang intelligence report. Yung nga po, may tinatawag tayong open source intel, human intelligence, and we also use tools to monitor things. At nag-trim down po tayo niyan, tinitingnan po natin hanggang dumating tayo doon sa punto na mayroon pong resolusyon yung ating pong kasong tinitingnan. With regards to po sa persons of interest, yung prosesong din yan po ang ating pong sinundan. Okay. Without mentioning po kung sino itong mga tao na ito or yung pagkakilanlan nila, kung nasaan sila, maaari po ba ninyong bigyan kami ng ideya itong mga persons of interest na ito? Kung ano po talaga ang trabaho nila, kung sila po ba talaga yung mga hitman o mga gun for hire o riding in tandem, ano ho ang klaseng trabaho meron itong mga ito? Well, siguro po ganito, although I cannot reveal so much in the identity, but going to the process na sinasabi ko nga po. So we're using informants. May mga sinusundan po tayo. Ang una-una ating pong tinignan dyan, yun nga pong sinabi na kumausap ng papatay. At yung pong papatay ay pumayag na. So ano pong ginawa natin dito? Tinignan na natin kung sang spear po papasok. Sino ba yung pwede, saan ba pwedeng nanggaling yon? Hindi kagad sino, saan po ba pwedeng nanggaling yon? At lumalabas po rito, alam natin yung kasaysayan, malawak po ang kanyang tinatawag na connection, yung network po. Alam naman natin na siya Vice Presidente at ang dating Pangulo ay kanyang ama. Ibig sabihin nakadevelop po ito ng mga relasyon. Unang-una na sa mga men in uniform na hanggang sa ngayon marami po rito na na-appoint pa niya nung panahon na sila ay nandiyan. Nandiyan din po, binanggit ko yung Vice President sa security group. At yung pong mga double death squad. So tinignan po natin at tinignan by process of elimination yung mga tao po na maaaring dun nang galing or maaaring nakakaalam. And by process of elimination, nag-start po kami maraming individuals hanggang sa matrim down po namin ng matrim down. Hanggang sa ngayon, kaya sinabi ko po kahapon sa kagalang-galang sa katanungan ng ating Senate President po, gaano ba katagal pa to? And I said, we have great progress. Dahil lang simula po kami sa marami ngayon na trim down na po namin sa iilan na personalidad po. Okay, pangalawa sa huling katanungan ko po, Ginoong Testigo, ay ito pong threat na ito po hanggang ngayon ay continuing threat po ito or pwedeng i-execute anytime ng mga sinasabi ninyong persons of interest? Yun na po yung atin pong pangamba na nakikita. Because hindi po natin nakukuha. Sigurado po tayo na may kinausap at pumayag, subalit yung pagkakakilanlan ng taong kinausap ay hindi pa rin po natin nakukuha. So ibig sabihin po, yung threat po na ito sa Pangulo is a continuing and active threat po and serious. So yun po yung gusto nating i-address dito. Panguling katanungan na lamang, Mr. Witness, na-imporma na po ba ang Pangulo at ang kanyang PSG para alam ho nila ang kanilang gagawin at hindi po sila malingat sa kanilang seguridad? Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa ating sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there's always continuing threat assessment po na ginagawa po kami. Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Lacson. Thereafter, we will recognize first, with the indulgence of Senator Judge Raffy Tulfo, the lead prosecutor
for her manifestation. As I understand, she asked for time for a huddle to determine whether she will still conduct redirect. So Senator Judge Lacson is recognized. You have 2 minutes, sir. Thank you, Mr. Presiding Officer. Follow-up lang ito doon sa mga points raised by Senator Judge Rafi Tulfo kahapon relating to three similar cases, Ronald Mas, Mayor Baste Duterte, saka VP Sara. Hindi ko na bibelabor yung Ronald Mas and Mayor Baste kasi aware naman ako doon sa Rule 113 Section 5, yung sa warrantless arrest, na hindi pwedeng apply. Nagkamali nga yung NBI kay Ronald Mas kaya na-dismiss yung case, di po ba? But I'm more interested in the cases of Mayor Baste at saka kay VP Sara. Kasi almost similar yung kanilang mga sinabi, pero I'm just wondering why you did not investigate Mayor Baste, pero si Mayor Sara, hindi lang kayo nag-investigate, nag-repair pa kayo ng complaint sa DOJ, hindi po ba? Yun po yung amin pong ginawang investigasyon ay doon na po sa threat na sinasabi namin na pangkalawakan. Yun dito po kay Mayor Baste, kaya hindi po natin na inimbestigahan, isinasama po namin dito sa task force na ito to come out with the report eventually. But we have coordination also po with other agencies. Yes. So walang ongoing law enforcement investigation against Mayor Baste? Kasama po dito sa ano po namin sa special task force po. Yung bang special task force, and this was, this was also raised by the presiding officer nung nasa lounge kami kanina, na-form ba ito in relation to or in reference to the case of Mayor Baste o kay Vice President Sara? Yung pong trigger point na nangyari dito ay yung pong kay Mayor Baste po. But prior to that, we are continually monitoring the threat. Kasama po sa aming pag-uusap yan. In fact, yung pong aming reporting ng records as early as nung nag-assume po ako ng February, mga first week pa lang po ng March kasama na po sa reporting yung mga threat assessment. But nung napansin po namin na itong rage rally na to can escalate to a bigger threat to the national security, dun po namin ipinasok ito. So mas ang ginamit nyo yung kay Mayor Baste as an open source kesa sa mag-file kayo ng criminal complaint against Mayor Baste? Ganun po yung naging process namin dito. But eventually, we have an agreement within us that if we can establish that the elements for grave threat will be there, we will be contemplating also on filing a grave threat and inciting to sedition as well. Pero halos pareho Kaya iniisip ko, baka meron double standard. Bakit kayo nag-focus kay Vice President pero hindi nyo in-apply kay Mayor Baste? Halos pareho yung sinabi nila na maliwanag naman, bukod doon sa January 2026, na ulit pa ng April 12, di ba? Na sinabing Romanov, threat against the first family, nasundan pa ng pupugot, ang kailangan lang namin yung ulo. So pero kay Vice President, halos ganun din Pero bakit inimbestigahan nyo kay Vice President Sara at na-i-refer nyo na sa DOJ for PI, pero yung kay Mayor Baste parang unlevel na sa law enforcement investigation pa rin? Sapagkat ang isa pong dinedevelop namin dito na theory po is yung sabwatan. And alam po natin, if we go to court using the theory of conspiracy, medyo mas mahirap po na ipasok na kaso. Kaya it taking much time to develop the case po. May request for additional time, Mr. Presiding Officer. Punta lang ko kay Las Cañas. Opo. Okay, yung kay Las Cañas, ginamit nyo yung kanyang affidavit na sinabit sa ICC. Tama po. Parang pang open source. Tama Not for po, sir. anything, di ba? Not for anything po. So yes, walang sir. evidentiary value ito. Yun po ay ang basehan namin, kaya po namin iprinisinta. Isa po sa naging basehan namin doon po sa, isa nga doon sa 5 standards po natin na pattern of violence po. Pero wala kayong intention na kung magpapile kayo ng kaso, isasabit yung affidavit niya na sinabit sa ICC. As a matter of preference lang po for the purposes of establishing the pattern of violence. But to directly papanagutin po sa isang crimen or what, sa palagay ko po baka po hindi ito tatanggapin ng korte po. Yeah, kasi kung open source, hindi nga tatanggapin ng korte. Tama po. Kasi kung open source, kung nag-extend pa kayo, in-expand nyo yung open source information gathering, dapat sana nireview nyo rin yung aming committee hearing dito. No? Yung na-mention kanina ng defense, na initially, deny talaga si Arturo Las Cañas tungkol sa DDS, EJK, etc. Eventually, nag-retract siya talagang 180 degrees. No? Sinabi niya, totoo yung EJK,
Hindi ba dapat part din yun ng open source information gathering ninyo? Tama po. Actually, nung binasa po namin yung affidavit, may isang paragraph doon na nagtukoy nga dyan na nag-testify tas binawi. Ang sinundan na po namin dito, at naalala ko po, meron kasing yung report do sa 24 oras after ng pre-trial po sa ICC, nagkaroon po ng interview kay Las Canas kung saan sinasabi niya yung affidavit na ginawa niya na isinabit sa ICC at nung kinukumpara po namin doon sa sinasabi niya, lumalabas na yun po. Pangatlo na po yun. So, Alam nyo, iba yung affidavit niya, yung kanyang testimony sa Public Order and Legal Drugs Committee, which as I said earlier, I chaired. No? Kaya alam ko yung familiar ako. Then after that, nag-retract siya. Talagang complete turnaround. Tama po. So I even consulted a retired justice na kaibigan ko, ano bang mas matimbang dito? Ang sabi niya, ang talagang jurisprudence, yung original na statement, ang mananaig, kesa doon sa parang binaliktad na statement. Which I also agreed. Ang point ko lang is, bakit parang namili lang kayo ng open source? tiningnan po Kung namin. tingnan nyo yung sa ICC na sabit na pagkahaba-haba, sa akin nga po sinabi kanina, pangatlo na po yung magkaibang affidavits ni Arturo Las Cañas. May nauna, may pangalawa, pangatlo na po itong pinapakita sa screen kahapon. Tama po, and we are also aware dun sa pagbali-baliktad. But on the news that I was mentioning po, Your Honor, mismong sinabi niya, pipirmahan yung affidavit, at sinabi po niya, this is 186 pages. So nang tinitingnan po namin, yung statement na yan, tumugma. At pangalawa, it's been the subject already of an ICC, it's being used as an evidence. At least there is a legitimate court that looking into it, which it was considered na ibig sabihin, tinanggap po ng isang lehitimo na korte po. Yeah, I'm not trying to put you on the spot. I'm just trying to be fair, no? Opo. Kasi gusto ko talagang maliwanagan para pagdating ng takdang oras, alam po yung aking boto. Tama Maraming po. salamat po. Salamat Thank you, po. Senator Judge Lacson. Before Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride.